Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito na pinagkakaguluhan po dito sa ating bansa, dito po sa Pilipinas. Ito po yung tungkol kay Binance kung saan ay mukhang ipagbabawal na po ng Philippine SEC. Yan ang pag-access or paggamit nating mga Pinoy. Yan, mga Pinoy investor, trader dito kay Binance, sa platform na si Binance dahil po sa kanyang unauthorized na operation. Ayan, hindi daw po legal yung kanyang operasyon dito. Kaya yan, pinagbabawalan po ang lahat ng mga lahat po tayo na mga Pinoy rito na gamitin ito. Yan, ang tanong ay paano nila ito gagamitin or paano nila ito gagawin. Yan ay maraming paraan para malusutan yung kanilang kahit na ipagbabawal nila ito ay maraming paraan, napakadaling malusutan yung kanilang gagawin rito na pagbabawal. Ayan, basahin po natin kung ano yung sabi rito. This moves just after the SEC recently said it will start naming unlicensed exchanges and its advisories going forward, as well as working with the National Telecommunications Network to block access to the exchange website. Yan po pala yung gagawin nilang hakbang. Iba-block daw nila yung website ni Binance para hindi na raw ma-access. Hindi na raw po natin ito ma-access. Kaya ayan, kung bubuksan natin yung kanilang website ay siguro ayan, may magprompt po dyan ay lalabas na warning sign na hindi po natin ito pwedeng ma-access. Pero ayan, masasabi ko po dyan na bilang isang technical na individual ay napakadaling lusutan lamang yan. At sa tingin ko naman, lahat naman po siguro ng mga karamihan siguro ng mga nag-i-invest dito sa cryptocurrency ay magagaling po yan sa technical. Mga technical individuals po ang mga ito. Kaya yung kung pag-iba-block lamang nila yung access dito sa website kay Binance ay simple lamang yan. Parang walang impact yan. Kaya yan lamang yung masasabi ko dito. Pero ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Kaya ayan, kung sinasabi ko kanina na kung pag-iba-block lamang nila yung access sa website ay ayan, dami pong lusot dyan. Ayan, in a significant regulatory development, the Philippine Securities and Exchange Commission has issued an advisory against the global crypto exchange Binance for operating without proper authorization in the Philippines. Kaya ayan, nag-issue po sila kasi wala po silang lisensya kasi na mag-operate dito sa Pilipinas. Pero kung pagbabalikan po natin yung nakaraan, si Binance ay matagal na po siyang nag-a-apply ng lisensya para makapag-operate dito sa Pilipinas. Ang problema ay hindi po kasi siya pinagbibigyan. Kaya bakit ayaw kasing pagbigyan na makakuha siya ng lisensya? Nung si ZZ pa, yan, laging nandito yan sa Pilipinas, si Ginoong Xiangping Xiao. At siya ay nakikipag-usap para makagawa ng paraan para makakuha ng lisensya dito sa Pilipinas at makapag-operate ito ng maayos, kasi marami pong mga users ang gumagamit dito kay Binance. Maraming mga Filipino users. Kaya ayan, talagang gusto ni Binance na makakuha ng license pero ayaw talaga. Kahit na ano yung kanyang ginawa, siya pa ay marami pa siyang pinamahagi na tulong dito sa Pilipinas para lamang siguro ma-convince. Ayan, ang mabigyan siya ng lisensya, pero wala pa rin. Hindi tumalab yung kanyang mga ipinamahagi ng mga tulong. Kaya ayan, wala po siyang lisensya, kaya hindi po talaga siya authorized na mag-operate dito sa Pilipinas. Ayan, kaya gumawa po ng hakbang ang Philippine SEC na ayan, i-block yung kanilang website. Pero ayan, sabi ko nga na kanina na hindi po sapat yan.
This move comes just after the SEC recently said it will start naming unlicensed exchanges in its advisories going forward, as well as working with the National Telecommunications Commission to block access to the exchanges website. Kaya yan, hindi lamang po si Binance ang apektado rito. Kasama rito yung iba pang mga unlicensed na mga exchanges daw. Ayan. Kaya isa lamang pong halimbawa si Binance. Kaya maski yung mga ibang mga exchanges dyan, mga global exchanges na walang lisensya dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, ay maisasama daw po yan sa mabablock. Yan, iba-block nila yung kanilang website. Kaya nakikipagtulungan po sila sa National Telecommunications Commission, yan, para gawin ang hakbang na ito. Yan, ang i-block ang kanilang website. Unauthorized securities activities highlighted. The SEC's advisory explicitly states that Binance is not authorized to sell or offer securities to the public in the Philippines. As per the SEC, despite being a registered broker or dealer overseas, Binance activities in the Philippines require adherence to specific regulations under the Securities Regulation Code or SCR. This includes registration of securities with the SEC, operating as a registered corporation or licensed dealer in the Philippines, possessing a secondary license for public offerings. To find the list of BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas registered virtual assets providers, click here. Ayan. Yan daw po. Ulit, hindi raw po otorisado ang Binance na mag-operate dito sa Pilipinas. Hindi po siya pwedeng magbenta or mag-offer ng mga securities sa mga sa mga Filipino users, lahat po ng citizens ng bansang Pilipinas. Kaya yan po yung linabag ni Binance. Kaya ayan ang kaya ipagbabawal po ang kanyang operasyon ngayon. Active promotion on social media platforms. The Commission highlighted Binance's aggressive promotion campaigns on various social media platforms, aimed at attracting Filipinos to invest and trade through its platforms. This includes offering like spot trading with leverage, futures and option contracts, cryptocurrency savings account, staking services and platforms for initial coin offerings. Kaya yan, sinasabi raw dito na agresibo daw yung kanilang promotional campaigns. Yan. At ina-attract daw po nito ang maraming mga Pilipino, yan, na mag-invest at saka mag-trade sa kanilang platform. At yan nga, meron silang maganda po kasi yung platform ni Binance. Meron silang spot trading, futures, yan, meron pa silang savings account. Yan, at ang taas po ng kanilang nung mga umpisa, ang taas ng kanilang mga binibigay na interest. Ayan, passive income, yung kanilang magandang passive income, yung kanilang savings account. Ayan, meron din silang mga staking, ayan, platform. Kaya po talaga maraming tao ang nagustuhan ang platform ni Binance. Hindi lamang po mga Pilipino, ayan, maging mga users sa ibang bansa. Kaya ayan, yung mga ibang bansa, ayan, mga kilalang bansa dyan, ay meron po silang nakakuha po si Binance ng mga lisensya sa kanila. Kaya legit po si Binance sa mga ibang bansa. Yan, samantalang sa atin ay bakit kaya ayaw payagan? Kaya samantalang yan nga, ang ganda naman ng platform ni Binance. Parang pinapalabas po kasi rito na parang si Binance ay isang scam. Ayan. Hindi naman po siya isang scam, legit naman po siya na platform. Yung tanging problema lang dito ay wala talaga siyang lisensya na mag-operate dito sa Pilipinas. Pero yan nga, yung sinabi ko kanina, kung babalikan natin yung nakaraan, matagal na siyang nag-a-apply ng lisensya. Yun nga lang, talagang ayaw bigyan. Legal implication for unregistered operations. The SEC warned that those acting as salesmen, brokers, dealers, agents, or promoters for Binance with Philippines could face criminal liability under Section 28 of the SRC. The penalties include a fine of up to 5 million pesos or imprisonment of up to 21 years or both. Ayan, nakakatakot po naman yan. Yung mga nagpro-promote daw kay Binance, yan, yung mga salesman, ayan, brokers, yan, mga dealers, mga agents, at saka promoters ng Binance dito sa Pilipinas ay pwede raw pong makaharap ng criminal liability.
Yan, sa ilalim ng Section 28 of the SRC. Yan, at nakakatakot po yung penalty. Pwede ka raw pong ma-fine ng umaabot ng 5 million pesos or imprisonment. Yan, makukulong ka ng up to 21 years. At ang talagang nakakatakot dito ay yung boat. Ayan, pwede kang ma-fine dito at saka makulong. Kaya ayan, siguro ay itigil na natin yung pag-promote dito kay Binance. Kaya ayan, meron pa naman akong ayan, mga links dyan kay Binance dito, ay siguro baka tatanggalin ko na yan. Kaya ayan, kasi nakakatakot naman po yung kanilang penalty rito. Public caution advice. The SEC advised the public to exercise caution before investing in unregistered online investment platforms like Binance. The advisory aligns with the Commission previous warnings against dealing with non-registered foreign entities. Kaya totoong unregistered siya. Ayan. Pero kung pag talagang i-research natin yung tungkol kay Binance, ayan, siguro magugulat ka kung hindi mo pa kilala si Binance na siya ang nangunguna na crypto exchange sa buong mundo. Siya ang number 1 kasi siya ang may pinakamagandang platform. Ayan, siya po talaga yung parang nagbago sa industriya ng crypto exchanges. Kaya yung kanyang platform ay yan po yung ginaya ng mga bagong mga platform lamang na nagsilabasan. Yan, ginaya po nila si Binance nung naglabas ng savings. Yan, yung kanyang flexible deposits, yung savings, ay ginaya yan ng ibang mga nagsilabasan ng mga bagong mga crypto exchanges. Kaya ayan, ganyan po nakilala si Binance. At saka talagang trusted siya. Maraming mga ibang, yung mga malalaking bansa, ayan, katulad ng France, ayan, yung mga mas kilalang nakakaangat ng mga bansa ay tinanggap si Binance. Binigyan po sila ng license, samantalang tayo dito sa Pilipinas ay hindi natin mapagkatiwalaan si Binance. Parang yan nga, kaya parang may nakikita tayo rito na parang kontrobersiya. Ayan. Meron lang sigurong hindi natin alam dyan na nangyayari kung bakit ganyan. Bitpinas interview, the SEC Commission provides context. In a recent interview at the YGG Web3 Game Summit conducted by this writer, Commission Kelvin Lee mentioned that the SEC's next step, including partnership with the NTC to block unregistered entities and the development of the Digital Asset Security Service Provider rules. Kaya yan, nagkaroon daw ng interview. Tapos sabi raw po rito, yan, sa interview kay Kevin Lee, Commissioner ng SEC, sabi niya, "We will keep coming up with advisories and we're moving forward to shut down with the NTC some of those entities that are named in the advisories, precisely because we don't want you to operate here if you're not registered." Ayan, kailangan daw po nilang mag-register, pero paano kailangan daw po nilang mag-register si Binance? Ayan, pero paano sila makakapag-register kung pag hindi naman nila pinapayagan na makapag-register? Ayan, kaya napakalabo po. Matagal na pong nagpapa-register o kumukuha ng lisensya si Binance, pero hindi po siya pinapayagan. Kaya paano makakapag-register? Ayan, para makapag-operate dito. Kaya ang labo. This is the first time the SEC named Binance in its advisory versus unregistered exchanges. Previously, InfraWatch convener Terry Radon published a letter sent to him by the SEC confirming that Binance is not registered in the country. This is in response to his inquiry to the Commission and Bangko Sentral ng Pilipinas to ban Binance from operating in the country. Ayan, ito po si InfraWatch. Ito po yung nag-report kay Binance noon. Matagal po yan. Noon pa yan. Pero bago pa yan re-report ni InfraWatch ay nag-a-apply na si Binance ng kanyang license. Pero dininay po yan. Hindi po tinanggap. Kaya ngayon, paano siya makakapag-register dyan? Recent Binance news. Binance pleads guilty. Yan, ito naman po yung nagaganap na kaso sa bansang US na kinaharap ng Binance. Yan, iba naman po itong usapan.
Kaya ayan, kung pag ibablock lamang yung masasabi ko dito, yung kung pag ibablock lamang nila mga yung website ng mga exchanges yan na unregistered dito sa atin sa Pilipinas. Yan ay gaya ng sinabi ko kanina ay marami pong lusot yan. Yan, kahit sino pa dyan ay madaling malaman lamang yung solusyon dyan. Siyempre, yung talagang pwedeng gawin lang nila siguro dito ay yung kausapin yung mga exchanges na ito. Kontakin nila kung yan, bilang halimbawa, si Binance, kausapin nila si Binance. Kontakin ng Philippine SEC si Binance. Tapos i-convince nila si Binance na yan, na wag i-accept or tanggalin lahat ng mga Filipino users sa kanilang platform. Yan lamang po yung kanilang pinaka the best na pwedeng gawin. Pero syempre, yan ay kung sasang-ayon or kung papayag si Binance na gagawin niya or susundin niya yung sinasabi rito ng Philippine SEC na ipagbawal ang mga Pilipino na gamitin ang Binance. Kaya yan po ang nakikita ko na pinaka the best na solusyon dito para hindi po magamit ng mga Pilipino ang Binance platform. Yan, kailangan po nilang i-convince ang Binance na wag tumanggap ng Filipino users at yung kanilang mga current Filipino users ay palayasin nila or paalisin nila sa kanilang platform. Yan lamang po yung pinaka the best. Pero kung pag ibablock lang nila yung website ng Binance ay marami pong solusyon dyan. Hindi po ito ang tamang solusyon. Marami pong ways para ma-access ang kanilang website. At ayan ang tungkol sa nagaganap na balita ngayon or dito sa mga unauthorized na mga exchanges dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button ito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.